Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Ako nga pala si Mateo, 23 taong gulang at nakatira kami sa bayan ng San Roque. Masaya naman ang aking pamilya, lalo na at nabibilang ang aking pamilya sa matataas na antas ng kabuhayan. Si Papa kasi ay nagmamanage ng kumpanya, habang si Mama naman ay may sariling resort. Pero nung kabtaan ko paminsan malungkot naman kasi halos silang dalawa ay busy sa kani-kanilang business, habang ako naman ay palaging naiiwan kay Yaya Duday sa bahay. Pero ngayong 23 na ako nagagawa ko na ang mga gusto kong gawin sa buhay ko, lalo't kasama ang mga kababata ko. Sila ang naging kababata ko dahil ang mga magulang nila at ang magulang ko ay magpartner sa business kaya kami parati ang naglalaro. Bali 5 kami tapos masaya. Dahil ilang araw na namang wala sina Mama at Papa sa bahay, naisipan ko na tawagan sina Wanda, Zaldo, Rita, at Robert na kababata ko upang bumala kahit saan. Ngunit bago iyon mangyari, nagsitungo muna sila sa bahay namin upang magplano kung saan kami gagala. Natatawa pa nga ako kasi halos silang 4 ay nagsuscroll sa website para makahanap lang ng magandang bakasyonan. Naisip ko na habang sila ay naghahanap sa website na pwedeng bakasyonan ay ipagtimpla ko muna sila ng juice at maghain ng pagkain para naman sulit ang pagpunta nila dito. O ito juice tapos snacks, pahinga muna kayo dyan, wika ko sa kanila at sabay na inilagay sa mesa ang mga dala ko. Yun, salamat bro, wika naman sakin ni Robert. Continue na lang natin mamaya ang paghahanap, gutom na rin kasi ako, dagdag pa ni Rita. Nang matapos na kami sa pagkain ay naghanap na rin kami ulit sa website. Sa ilang minutong paghahanap may nakita si Rita na isang misteryosong isla na hindi napupuntahan ng mga turista o dayo. Nagdalawang isip naman si Wanda, ngunit sa huli nakumbinse siya ni Rita na pumunta roon, dahil sa kakulitan rin naman nitong si Rita ay pati kami ay napapayag niya. Sige, magsisimula na akong mag-impeke, wika ko. Tapos sabay-sabay naman silang nagsitayuan para umuwi na upang makapaghanda rin ng mga kailangang dadalhin. Umakyat ako sa itaas ng aking kwarto para hanapin ang bag na komportableng dalhin. Doon nakita ko sa kabinet ang bag at ito'y aking kinuha. Nang binuksan ko ang bag, nakita ko ang family picture naming 3 ng pamilya ko at napaiyak na lang ako. Bumalik sa aking isipan ang nooy masaya kaming gumagala sa parke at naglalaro sa playground. Bumalik ako sa ulirat noong may nag-doorbell mula sa labas, kaya dali-dali akong bumaba para tingnan kung sino yon. At nakita ko mula sa loob ng bahay na si Yaya Duday pala ang nag-doorbell, kaya agad ko siyang pinagbuksan ng pinto. Yaya, bakit ka na parito? Pagtatakang tanong ko. Sabi ng papa mo bantayan daw kita pati na rin itong bahay nyo, gala ka kasi ng gala. Wika nito, napailing na lang ako. Sabay sabing, si papa naman o. Tapos nagtawanan kaming dalawa ni Yaya Duday. Kinabukasan araw na ng aming pag-alis para pumunta sa misteryosong isla na yon. Kaya nagpaalam na ako kay Yaya Duday para malaman niya na alis na ako. Minaneho ko na ang aking sasakyan at sinundo ko ang mga kababata ko isa-isa sa kani-kanilang bahay. Nakangiti naman ako dahil sa mga ilang araw naming galaan, ngayon lang talaga kami na kumpleto. Ano? Ready na? Tanong ko sa kanila, ready na? Sigaw nila. Nang pagdating namin sa daungan ng bangka, doon namin nakilala si Mang Conel,
at bago pa man kami sumakay sa kanyang bangka, nagbigay muna siya ng mga paalala bago pumunta doon. Ang sabi niya kapag kami ay nakarating doon, ihahatid niya kaagad kami sa bahay ni Lola Rona at huwag daw kami lalayo ng masyado, baka kami ay maligaw dahil ang islang iyon ay masukal na kagubatan. Dagdag pa niya na huwag kami masyado lumayo sa sabaybayin kung nasaan ang bahay ni Lola Rona, maliban doon. Wala na siyang sinabi tungkol sa misteryosong isla na yon, kaya sumakay na kami para bumiyahe ng halos 1 oras. Makalipas nga ang 1 oras na biyahe, nakarating na kami sa isang misteryosong isla. Nagtaka kami bakit ang isla ay walang pangalan, ngunit pati si Mang Conel ay hindi din alam. Agad na inihatid kami sa bahay kung saan nakatira si Lola Rona, pero bago mangyari iyon, may 5 lalaki na nakatingin sa amin mula sa hindi kalayuan na nakatayo sa harapan ng masukal na kagubatan. Ngunit hindi na lang namin iyon pinansin dahil baka kababaryo lamang iyon ni Lola Rona. Nang kami naman ay makarating sa bahay, sinabihan kami ni Mang Conel na babalik siya pagkatapos ng 2 araw. May kalayuan niya ang bahay ni Lola Rona sa bayan na yon. Nang kami ay bumisita sa maliit nilang bayan, napansin namin na halos ang bawat bahay ay gawa lamang sa kawayan. Wala din silang kuryente, kaya mga gasera lang ang tangi nilang ilaw. Nakakatakot naman palang ang bayan dito, wika ni Rita. Huwag mong sabihin yan, kapag narinig ka nila mas magagalit sila, wika naman ni Lola Rona. Bumalik na kami sa bahay ni Lola Rona at naghanda ng aming makakain. Naging masaya naman ang unang araw namin doon, lalo na't maganda ang tanawin sa labas ng bahay. Puti ang buhangin na maihahalin tulad mo sa Boracay Island, tapos may kulay asul na tubig. Isama mo pa ang mga nakalinyang puno ng nyo na nagmumukang bansa ng Hawaii. Ligo ba kayo mamaya? Tanong ni Robert. Siyempre naman sulitin natin ang araw na to, sagot ko. Nang matapos na kami sa gawain sa loob ng bahay ni Lola Rona, agad na nagbihis kami para magtampisaw sa tubig. Mga alas 11 na yon ng umaga, ngunit di naman namin ininda ang init. Nakangiti lang naman sa amin si Lola Rona habang nag-aabang na maluto ang mga pagkain. Habang nasa kalagitnaan kami ng paglalangoy ay bigla ko napansin ang 5 tao na nakatitig sa amin mula sa kagubatan na para bang may pinaplano na masama. Kaya sinabihan ko si Rita kung napapansin din ba nila ang nagmamasid sa amin. Ngunit nang binalik ko ang tingin sa kinatatayuan nila ay bigla silang nawala. At doon narinig namin ang tawag sa amin ni Lola Rona na kakain na kami, habang ang mga mata niya ay nakatitig sa nakita ko kanina. Napapansin rin kaya niya? Tanging tanong na nagbabagabag sa aking isipan. Sumapit ang gabi doon na ikinweto sa amin ni Lola Rona ang tungkol sa likod ng misteryo ng isla. Natakot kami bigla dahil ang mga nakikita pala naming tao ay hindi normal kundi mga aswang. Delikado po rito. Bakit hindi kayo umalis? Tanong ni Robert. Hindi pwede, ako lang ang makakapagpatumba sa kanila, sagot nito. Naguguluhuhan pa rin kami kung ano nga ba ang nagyayari hanggang sa may kalabog kaming narinig mula sa labas ng bahay. Malakas iyon, kaya napasilip si Lola Rona sa maliit na siwang ng bintana. Andito sila, nag-aabang, mahinang wika nito. Walang sabi-sabi, pinatay kaagad niya ang gaserang nagsisilbing liwanag sa bahay at napalitan ito ng kadiliman. Lumabas siya ng mahinahon upang kausapin ang mga nilalang. Habang kami naman ay nakikinig sa kanilang usapan, bakit kayo naparito? Tanong ni Lola Rona. Alam kong may dayo ka sa bahay mo,
pwede bang bigyan mo kami at babayaran ka namin ng serbisyo sa pagkain? Saad ng mamang lalaki. Hindi ko kailangan yan, galit na wika ni Lola Rona. Kaya ko ang sarili ko, matigas kang matanda ka. Wika ng lalaki, kung ayaw mo ibigay sila sa akin pues puwersahan namin silang kukunin. Hinawakan si Lola Rona ng dalawang lalaki sa magkabilang kamay. Dahil nadala na rin kami sa awa ay pinilit naming lumabas kahit na delikado. At doob nakita namin ang hindi lang 3 kundi 10 mga aswang na namumula ang mga mata at naglalaway ang mga pangil na sabik kaming kainin. Bakit kayo lumabas? Tanong ni Lola Rona. Hindi namin kayang tingnan ka na inaapi Lola, kaya kami na ang bahala, wika ko. Nawala ang takot sa katawan namin bagkus ay napalitan ito ng galit at awa kaya agad kaming kumuha ng itak tapos mga asin at bawang para sila ay atakihin at doon napatay namin ang 5. Dahil sa takot umalis ang 5 at bumalik sa kanilang bayan. Agad na nilapitan namin si Lola Rona na napaupo sa lupa dahil sa kahinaan. Kinaumagahan naghanda kami ng mga pangontra sa aswang at inilagay iyon sa bawat sulok na bahay. Dahil sigurado na kami na babalik sila matapos naming patayin ang 5 nilang kasapi. Nawala na sa aming isipan ang mag-enjoy dahil gusto naming matapos na ang kabuluhan kung bakit naging isang misteryoso ang islang napakaganda. Sumapit na naman ang gabi at kami ay handa na sa mga posibleng pag-atake nila. Nang gabing iyon doon rin namin nalaman na hindi lang pala isang matanda si Lola Rona, siya pala ay bihasa na sa pakikipaglaban sa mga aswang. Marami na rin siyang napatay na aswang gamit ang mga inkantasyon na kanyang napag-aralan mula sa libro na ipinasa sa kanya ng lola niya. Naramdaman niya na marami silang nang-aabang sa labas. Kaya doon naisipan niyang gamitin na niya ang natitirang puwersa sa kanyang katawan. Sinimulan niyang buksan ang libro sa harapan niya at maghawak-hawak raw kami ng kamay. Nagsambit siya ng mga salita na hindi namin naintindihan. At maya-maya pa ay may malakas na hangin dahilan para kami ay mapapikit na lang. Mula sa labas naririnig namin na ang mga nilalang na iyon ay nagsisigawan sa hapdi na ibinibigay ng orasyon. Nang matapos na napamulat kami at bumalik sa normal ang paligid na animoy walang nangyari, pagtingin namin sa inuupuan ni Lola Rona ay wala na rin siya rito. Bigla na rin siyang naglaho kasama ang mga nilalang sa labas. Kinabukasan may dumaong na bangka sa dalampasigan upang kami ay sunduin. Inakala namin na si Mang Kunel iyon pero iba pala ang sumundo sa amin. Siya si Mang Asor ang kapatid ni Mang Kunel. Napatanong kami kung nasaan si Mang Kunel at bakit hindi siya nang sumundo sa amin. Pumunot ang noo ni Mang Asor dahil matagal na palang patay si Mang Kunel dahil sa sakit na stroke. Kaya pala isipan sa amin kung sino ang naghatid sa amin sa misteryosong isla at ang biglaang pagkawala ni Lola Rona pati na rin ng mga aswang. Sa huli bumalik na rin ang kasiyahan sa misteryosong isla at pinangalan nila itong Hale Island. Marami na ang mga dumadayo rito para lumangoy at magbakasyon. Ngunit para sa amin misteryoso pa rin ang lahat ng nangyari sa isla ng mga aswang. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.